niyan ay butterfly hug method. Paro-paro din. Yan. Every time po na malungkot tayo, gusto natin, may problema tayo, di ba? Gusto natin pakalmahin yung sarili natin. Tap 3 times lang daw mo. Ganyan lang daw mo. And then, pagka naman po kayo ay may kaaway, at gusto nyong kalmahin din ang sarili nyo at hindi kayo magkasala, ipikit nyo ang inyong mga mata, and then tap your shoulder 3 times. Yan po. Ang butterfly method. Yan po. Tayo lahat ay manalangin po muna. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan kita sa umanong ito, Panginoon, sa pagkakataon na ipinagkaloob mo upang mahayag ang iyong mga salita, Panginoon. Lukuban mo po ako ng iyong banal na Espiritu at ng iyong dakilang dugo at siyang humugas sa aking mga kasalanan, Panginoon, na makita nila yung glory mo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita na mahayag ngayong umaga, Panginoon. Bigyan mo po kami ng focus, Panginoon, ng quiet time, Panginoon. Nang sa gayon, manamnam namin lahat ng mga salita na nais mong makita namin, magawa namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Dalangin ko rin po, Panginoon, yung mga kapatid ko na papunta rito, Panginoon. Ingatan mo po sila at gabayan. Maging kaming lahat po na makikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na hindi lamang po namin ito marinig, kundi masagawa po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, bigyan mo po ako ng wisdom na nagmumula sa iyo lamang, O God, Panginoon, nang makita ang kadakilaan mo, magningning ka sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At maraming salamat po sa presensya mo na naririto ngayon, Panginoon. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang po namin ipinagkakaloob sa araw na ito. Tanggapin mo po ang aming mga sarili bilang isang hayang buhay, banal at kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Sapagkat ngayon ang araw ng pagpupuri namin at pagdakila sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, yun na. Down na po tayo. Daw yun. So, samahan niyo po ako ngayon na basahin ang ating verse sa Matthew 18:21-22. Yan po. Basahin po natin lahat. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Yan. Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na ito. So, ayan po. Medyo may idea na kayo kung ano po yung ating pag-uusapan ngayon. Ano po? So, ang title po natin ngayon ay Unlimited Forgiveness. Bakit sinabing unlimited forgiveness? Diba? Sinabi nga ni Pedro, 7 beses lang ba? Ang tao ganun no? 2 beses lang. Ang chances daw po, 2 beses lang. Sa mata ng tao kasi, limited. Pero ang ituturo nga ng Lord sa atin is yung unlimited forgiveness, diba? Hindi madali yung magpatawad, lalo na po ngayon. Sad to say, reality talk po tayo, di ba? Natapos ang eleksyon. Sabi na, may nabasa po ako sa Facebook, ang pagkakaibigan namin, pinanday ng panahon. Hinubog na mga problema. Magkasangga kami sa hirap at ginhawa. Pero ano pong nangyari? Pinaghiwalay ng eleksyon. So, nakakalungkot, kasi minsan, ngayon, bati-bati na, nanalo na yung mga nanalo. So, dapat daw po, forgive na natin yung mga taong nakasakit sa atin. Dahil, hindi lang, magkaiba lang kayo ng ideologiya, di ba? Magkaiba lang kayo ng binoto, di ba? Nagkagalit na. So, forgive po. Hindi madali yung magpatawad, marami sa atin yung nasaktan ng lubos, di ba? Hindi makalimot sa sakit na dinanas ng nakaraan. Forgive and forget. Sabi ng iba, yan, forgive po. Pero gano'n na lang ba talaga madali gawin ang bagay na yun? So makikita po natin dyan, forgive. So naka-highlights po dyan yung give. So ano daw po dapat? Ibigay natin ang forgiveness po talaga. Came from the root word forgive. Diba? How do we practice forgiveness? And how do we let go of the pain? Diba? Sabi po dyan, the word forgive means
Ano nga ba yung ibig sabihin ng forgive? To leave behind. To let go. To dismiss, to cancel a debt. Bakit nga po ba mahirap magpatawad? Unang-una, kasi hindi naman po, yan, sabi dyan, but why is forgiveness so hard? Forgiveness is difficult because it is not natural. Hindi naman talaga natural sa tao ang magpatawad, di ba? Kasi, ang tao po talaga, we get to get even, di ba? We get to get the exact revenge. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, di ba? Ganun sila. So, hindi yun ang natural na impulse ng tao, yung magpatawad. Secondly, forgiveness is hard because it is not fair. Hindi naman makatarungan eh. Shame na namin sa akin. Bakit ako magpapatawad? Diba? Makatarungan ba yun, di ba? Yung dapat daw po, pag may nangutang sa'yo, magbayad. Tama po ba? Kaya mahirap po talaga magpatawad kasi walang sense of justice. Vindicated po talaga yun. So, ngayon po, sa series natin na yung sinabi nga ni Jesus dyan, pag binasa po natin, mas pababa pa po yung verses natin, makikita natin dyan kung ano yung sinasabi ni Jesus dyan na paano ka magpapatawad. So sabi dyan, paano nga ba tayo magpapatawad? Si Peter po, ang tanong niya kanina talaga, dinirekta niyang tanongin si Jesus. Di ba tayo ganun din? Pag may nagkakasala kami, didirektahin natin tanongin si Jesus. Sabi ni Peter dyan, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Di ba sabi, 7 times. Up to 7 times 2 ba? Alam niyo po yun, di ba? Sabi nga dyan. Sabi niya ni Jesus, up to 7 times, but up to 70 times 7. So, 70 times 7, 400 na. 490. 490, ano po? Pero yung iba, sabi naman ng iba, 77 times. Yung 77 naman. Pero, sabi po ng iba, 70 plus 7. O, di 77 nga. Pero, gaano man po ang ano nun, iisa ang meaning. Ano po? Unlimited forgiveness. Kasi by the time na umabot ka siguro ng 490, sanay ka lang magpatawad ng kapwa. Di po ba? Kahit po sa isang tao lang, 3 beses kong magpatawad, parang nakakasanayan mo na rin siyang patawarin. Di po ba? So what more yung 76, 490, di ba? Magiging habit na natin siya. Tapos sabi po ni Peter dyan, di ba, yung, ang question nga po dyan, eto nga yung tanong sa atin. How can I cultivate a spirit of forgiveness? Madali lang eh, di ba? Madali lang kaya. Pero pag ikaw nasaktan, mahirap po. Paano nga na ba natin i-cultivate ang spirit of forgiveness? Ang ginamit ko po talagang term dyan is cultivate. Kasi proseso. Kailangan mong i-cultivate talaga. Hindi po ganun kadali ang magpatawad. Tama po ba? Tama? Hindi ganun kadali ang magpatawad. Kaya sabi nga dyan, how can I cultivate? Kailangan i-cultivate mo, i-process mo. Di po ba? By following the path to forgiveness. Ayan po. Meron po tayong susundin na path. Ano ba ang path? Ano ba ang daan mo tungo sa pagpapatawad? Siyempre po, number 1 is pray and acknowledge the hurt. Siyempre, paano ka magpapatawad kung hindi mo ina-acknowledge muna yung hurt, di ba? Aminin po muna natin kung talagang sino ang nagkasala, di ba? And then we pray. I-process po natin yung emotions natin, asking God to strength and forgive and to move forward. Marami po sa atin carry po natin yung anger, yung bitterness, di ba? Meron po tayong mga grudges, ano ba yun? Yung sa kapwa natin, kapag ka nagkasala sila sa atin. Pero, paano nga ba tayo magkakaroon ng strength? Ipag-pray po natin. At ang maganda pong example dyan, yung tingnan po natin yung cross, di ba? Sabi po sa Colossians 3:13, ayan, magpasensya kayo
Pero sa English po, ayan, bear with each other. Yan, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So yan po, magpasensya. Madaling mabili, no? Kaya minsan, di ba, makikita natin, sasabihin nila, ano, saan ba nakakabili ng pasensya? At ano ba yung famous na linya? Bakery natin. At yung famous na linya ng mga nanay, ubos na ang pasensya ko sa inyo. Mga anak, parang awan nyo na sundin, yun na yung utos ko. Nanay, tama ba? Ay kung yung anak naman kaya ang sumagot na, nanay, ubos na yung pasensya ko sa inyo. Ay, na pa kayo utos ng utos. So, sabi nga ganyan, magpasensya po. Forgive as the Lord forgive you. Gusto ng Lord na napalayain tayo sa mga natin. Sa Matthew 5:44 po, sabi diyan, mahirap sa una, pero kaya magandang po tayo. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. So, yan na po. Paano ka nga ba magpapatawad? So, ngayon po, may nag-offend sa inyo. Alam ko naman po, madaming nakaka-offend. Ano may offense, di ba? May isang salita lang sa'yo, nakaka-offend na. Uy, nakaka-offend ka na. Batiin ka lang ng, nagsuklay ka ba ngayon? Uy, kulot talaga po yung buko kasi. Kaya minsan, di ba, pagka oras na na-offend ka, may oras kasi talaga na ma-offend ka eh. Pero may oras naman na talagang okay lang yung mga biro. Kaya lang talagang may oras na nakaka-offend. Pero sabi nga niyan, patawarin na natin agad sila kasi naman, minsan, hindi naman din nila sinasadya yung mga lumalabas sa bibig nila, di ba? Accept po natin. Number 2, accept po natin yung reality na tayong lahat ay sinner. So, paano nga ba tayo magpapatawad? Unang-una, i-accept natin na tayong lahat ay mga makasalanan. So, hindi naisip ni Peter yan, no? Diba? Hindi na naisip na nagkasalin din siya. Nagkasala pa siya kay Jesus, si Pedro. Diba? Galing pastor. Nagkasala po si Peter kay Jesus, diba? Ano muna niyang ginawa? Tinatwa. Ano din siya talaga? Dininay niya yun. Dininay niya si Jesus. So, kasalanan niya yun, di ba? Pero hindi niya naisip na siya mismo nagkasala. So, pag binabako natin yung pag binabako natin yung verse natin, makikita din natin dyan yung parable ng servant po, na naman nagkasala, pero hindi niya pinatawad yung nangutang sa kanya. Sabi po sa Ecclesiastes 7:20, walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So lahat daw po tayo nagkakasala. Meron po ba dito perfect? Hindi nagkasala. So di ba lahat tayo nagkasala? So sa Colossians 3:13, hindi naman po yung sige, Ecclesiastes 7:20. Tapos sa Proverbs 17:9. Sige, Proverbs 17. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan, ngunit ang pagkakalap ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. So, ayan po. Parang may umaray. Parang may umaray, no? Ano po? Sabi nga dyan, pagpapatawad ang i-chismis mo. Pero kung kasiraan ng kapwa mo, huwag mo lang i-chismis. Diba? Kasi yan po talaga yung sumisira. Diba? Lahat po tayo kailangan ng forgiveness at one point in their lives. Meron ba dito hindi na nakahingi ng tawad? Diba lahat naman tayo humingi ng tawad? Napakahirap po? Napakahirap humingi ng tawad. Pero sabi nga dyan, no one is perfect and all bound to make mistakes. Sa verse natin, hindi nga din nalaman ni Peter, hindi na naisip na siya mismo nag-deny kay Jesus. Katulad din po naman natin, di ba? Marami din tayong mga kasalanan na gagawa. Lalo na kay Jesus, di ba? Yung disobedience po natin, isa na yun, sana cause ng kasalanan din natin kay Jesus. Sabi po sa Romans 6:23, ang kabayaran, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So yan, sabi nga dyan, Romans 3:23. So,
And then, sabi diyan sa Romans 6:23 naman, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Diba? Kung